Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Shane L. De Limon at ngayong hapon ay ating pag-uusapan ang kontemporaryong isyu na nabibilang sa lipunan, ang panlipunang isyu na political dynasty. Bago tayo magpatuloy sa panlipunang isyong ito, atin munang tingnan ang layunin natin sa pag-aaral. Layunin sa pag-aaral. Alamin ang mga epekto nito sa ating lipunan at magbigay solusyon. Ano nga ba ang political dynasty? Ang political dynasty ay tumutukoy sa pamilya o grupo ng individual na namumuno sa politika sa isang lugar o bansa. Karaniwang ito ay mga magkakamag-anak o may malalapit na kaugnayan sa isa't isa na nagpapalitan ng pwesto sa gobyerno, nagpapatuloy sa kapangyarihan at namamahala sa mga kritikal na posisyon sa pamahalaan sa loob ng mahabang panahon. Ito ay may negatibong opinyon dahil maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa demokrasya at pagdami ng korupsyon. Ang political dynasty ay tumutukoy sa pamilya o grupo ng mga tao na namumuno o may malaking impluwensya sa politika sa tiyak na lugar o bansa. Ito ay isang issue sa Pilipinas kung saan ang ilang pamilya o grupo ay nagpapanatili ng kapangyarihan sa pamamagitan ng sunod-sunod na paghawak ng mga posisyon sa gobyerno tulad ng pagkapangulo, gobernador, mayor at iba pa. Sa kasalukuyan, ang political dynasty sa Pilipinas ay patuloy na isang malaking hamon sa demokrasya at tamang pamamahagi ng kapangyarihan. Maraming lugar sa bansa ang may mga pamilyang mahigit na kontrolado ang politika at ekonomiya. Ang ilang hakbang ay ginagawa upang labanan ang political dynasty, tulad ng panukalang batas na naglalayong magbawal o maglimita sa sunod-sunod na pagkakaroon ng mga miyembro ng iisang pamilya sa posisyon sa gobyerno. Gayunpaman, ang pag-aayos ng isyong ito ay patuloy na nangangailangan ng komprehensibong reforma at suporta mula sa mamamayan. Mga kilalang political dynasty sa Pilipinas. Una na rito ang Marcos family. Ang pamilya ni Ferdinand Marcos, dating diktador ng bansa, ay may malalaking impluwensya sa politika. Ang kanilang muling pagtakbo sa posisyon matapos ang martial law ay nagpapakita ng patuloy na impluwensya. Pangalawa, ang Aquino family. Kilala sa pag-iisa sa pinakilalang political dynasty sa bansa. Ang mga Aquino ay may mga miyembro na naging pangulo, senador at iba pang mataas na posisyon sa gobyerno. Pangatlo rito ang Ampatuan family. Kilala sa Maguindanao province, kung saan ang pamilya ay may malalaking impluwensya. Kilala sila sa trahedya ng Maguindanao Massacre noong 2009, kung saan maraming tao ang pinanslang. Pang-apat, ang Estrada family. Kilala si Joseph Erap Estrada bilang Pangulo noong 1998 hanggang 2001. Ang kanyang mga anak at kamag-anak ay aktibo rin sa politika. Ang panghuli naman ay ang pamilya ng Duterte o Duterte family. Ang pamilya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may mga miyembro na nasa iba't ibang posisyon sa gobyerno, kasama ang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ito ang kanilang mga larawan. Ito ang Marcos family, ang Aquino family, Estrada family, Duterte family. Epekto nito sa lipunan. Ang political dynasty ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa lipunan. Ito ay maaaring magdulot ng kawalan ng tunay na kompetisyon at pagkakataon para sa ibang mga kandidato na may potensyal na maglingkod sa mamamayan. Bukod dito, ito rin ay maaaring magresulta sa korupsyon, nepotismo at pagmamalapi sa kapangyarihan dahil ang isang pamilya lamang ang namamahala. Tumataas din ang posibilidad na maging hindi pantay ang distribusyon ng yaman at oportunidad sa isang bansa o kanilang sinasakupan.
Epekto sa demokrasya. Pag-uugma ng mga kapangyarihan sa iilang pamilya. Ang pag-uugma ng kapangyarihan sa iilang pamilya o political dynasty ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa demokrasya. Ito ay maaaring humantong sa kawalan ng tunay na representasyon ng iba't ibang sektor ng lipunan at maaaring magpaalala ng korupsyon at nepotismo. Panganib ng political dynasty. Ang political dynasty ay maaaring magdulot ng ilang panganib sa isang lipunan. Ito ay maaaring magresulta sa kawalan ng tunay na pagkatalo, korupsyon, at kawalan ng pagkakapantay-pantay sa mga oportunidad sa politika. Ang pamilyang namumuno ay maaaring magkaroon ng malawakang impluwensya at kontrol sa pondo ng bansa, resources at mga desisyon na maaaring maging hindi makatarungan at hindi nakatutulong sa karamihan ng mamamayan. Batas ukol sa political dynasty. Mayroong mga panukalang batas sa Kongreso para ipagbawal o limitahan ang political dynasty, ngunit wala pang batas na pinalad na mapasa. Ito ay dahil sa iba't ibang isyong legal, kultura, at politika na may kaugnayan sa usaping ito. Ang political dynasty ay isang isyu na patuloy na pinag-uusapan sa bansa at sa maraming sektor ang nagnanais na magkaroon ng regulasyon o batas upang mapigilan o malimitahan ang impluwensya ng pamilya sa politika. Mga hakbang para maiwasan ang political dynasty. Pagpapatupad ng anti-dynasty law. Isuno ang batas na nagbabawal sa mga miyembro ng iisang pamilya na maging opisyal ng gobyerno sa parehong antas ng paglilingkod. Pangalawa, pagpapalakas ng transparency at accountability. Magkaroon ng mas mahigit na patakaran sa financial disclosure at transparency para sa mga opisyal ng gobyerno upang maiwasan ang katiwalian at pagnanakaw ng kaban ng bayan. Pangatlo, edukasyon at kampanya. Magtakda ng kampanya para sa edukasyon at kamalayan ng mga mamamayan tungkol sa negatibong epekto ng political dynasty sa demokrasya at lipunan. Panghuli, suporta sa independent candidates. Itaguyod ang suporta sa mga independent kandidato upang magkaroon ng mas maraming pagpipilian sa eleksyon at maiwasan ang dominasyon ng iisang pamilya. Pagpapalakas ng civil society organization. Suportahan ng mga samahan ng sibilyan na naglalayong labanan ang political dynasty at mag-advocate para sa tunay na reforma sa sistema ng gobyerno. Pagtibayin ang electoral reforms. Isuno ang mga reforma sa sistema ng eleksyon upang magkaroon ng pantay at makatawiran na proseso ng pagboto. Pagpapalakas ng local governance. Palakasin ang mga lokal na pamahalaan at bigyan ng kaukulang kapasidad upang maging independente at hindi nakasandig sa isang pamilya lamang. Kampanya para sa civic engagement. Itaguyod ang kampanya para sa aktibong pakikilahok ng mamamayan sa politika at pagsuporta sa mga kandidato na may integridad at may tunay na hadikain para sa bayan. Mga halimbawa ng tagumpay. Mga bansa o lugar na nakamit ang pag-iwas sa political dynasty. Ang pag-iwas sa political dynasty ay isang hamon sa maraming bansa, ngunit may ilang lugar na may mga hakbang upang labanan ito. Halimbawa, ang bansang Pilipinas ay may anti-dynasty bill na nagsusulong ng pagsupil sa mga political dynasty. Sa ibang banda, ilang bansa tulad ng Estados Unidos ay may mga batas at regulasyon upang kontrolin ang impluwensya ng mga pamilyang politikal. Ngunit hindi ito lubusang nagpapawi ng political dynasty. Mga hamon at pagtutulungan. Ang pagkakaroon ng political will sa mga lider at mamamayan ay mahalaga para sa pagtugon sa mga isyu ng lipunan. Ang mga lider na may malasakit at determinasyon ay makatutulong sa pagpapatupad ng makahalagang reforma at proyekto. Ang papel ng media ay kritikal na nagpapalaganap ng impormasyon at nagpapanumbalik ng katotohanan. Sa tamang pag-alalay, maaaring nitong magsilbing bantay at mag-angat ng mga isyong mahalaga sa bayan. Ang sibil na lipunan o ang mga mamamayan
ay may mahalagang papel sa pagsulong ng katarungan at transformasyon. Sa pagiging aktibo at pagkakaisa, sila ay makakatulong sa paghubog ng isang mas mabuting lipunan at sistema ng pamamahala. Katanungan at diskusyon. Kayo, ano ang opinyon nyo tungkol rito? Ang political dynasty ay parang puno ng saging. Isang tangkay lang, puro saging ang bunga. Ang political dynasty, kahit saan, ay sumisira sa demokrasya. Pero ang iba rin ay nakakatulong, pero ang ibang ring mga tao ay nagsasabi na ang political dynasty ay mayroon ring negatibo at positibong ginagawa para sa atin. Pagwawakas. Thank you. Maraming salamat. Yan lamang po.